Napakarami ng Montessori schools dito sa Pilipinas. And ang mga magulang na nag-homeschool, gusto na rin nilang i-adapt itong approach na to sa kanilang mga bahay. In this video, we're gonna share with you yung mga Montessori materials na ginagamit namin dito sa bahay, saan ko ito nabili, and some tips kung paano kayo makapag-do-it-yourself. Hello Pinoy homeschoolers! I am Kat. I'm a homeschool mom from the Philippines. Tatlo po ang mga anak ko and we are in our 8th year of homeschooling. So kung bago ka lamang sa channel namin, please to click the subscribe button and the bell para ma-notify ka ng mga new videos. Montessori isang approach na sinimula ni Maria Montessori, and isa sa mga pinakagusto ko sa konsepto or approach na ito ay yung follow the child. So pag follow the child means kaming mga magulang, bilang mga unang teachers ng mga anak namin, tinitingnan namin kung nasaan yung readiness ng aming anak, and we make sure that we have the environment. Ang Montessori is a method of education kung saan ini-encourage ito ang self-directed activity and hands-on learning. So, ang mga Montessori materials, ito yung mga nakakatulong para sa development ng mga bata, especially ng mga senses nila and other academic concepts. So, let's dive into the materials that we are using here at home. First is the Montessori sandpaper alphabet. Okay, so meron kaming lowercase na sandpaper alphabet. Ito, nabili ko to from Montessori on Mars. Siguro mga 4 years old na to sa amin. 4 years old na to sa amin. So, makikita niyo yung difference ng color na vowels at ng consonants. You can also buy these sa Curious Kids Hub sa Instagram. And then, meron din ako nakita nito sa Lazada at sa Shopee. Lacing buttons, ito, lacing shapes. I got this from Mom and Millie. I forgot na kung magkano yung nakuha ko. These are also available in Lazada, in Shopee. Sa sa mga tinuturo sa Montessori ay yung life skills. So, ito, minabili ako maliit na walis. I got this from Binondo Pabili sa Shopee. Meron din sa dahil sa maliit na broom and pan. So, yun, mga 88 pesos rin lang. Meron din sa dahil sa mabibili, yung mga pwede nyo gamitin for kids na knives. Ito, katulad nitong isang to. Meron ito yung ceramic version. Yun yung unang meron kami. Yung ceramic na knife. Please make sure na lagi supervise ng mga anak ninyo pag humahawak ng knives. Meron din kaming ganito for lacing. Ito, nabili ko to sa Mom and Millie. Meron din mga ibang nagtitinda na online stores ng ganito. Next are geometric solids tulad nito. Ayan. Ito. So, meron ako mga ganyan. Cylinder. Ito, nakuha ko to sa Super Toy Store. So, isang bag siya. Montessori number rods. Ito. So, ano to? 1 to 10. So, isang unit, isang ganito. So, hanggang 10 siya. Pahaba siya na pahaba. I got these from the Instagram store of Curious Kids Hub. I think 700 plus ang bili ko dito sa rods na ito. So, I have here wooden cylinder sockets. Ito, 4 siya. Isang set. Nakuha ko to sa Mom and Millie. Mukhang ito yung mini version kasi sa mga Montessori schools, alam ko mas malaki ito. So, ito, nagamit to ng anak ko, ng bunso, from 1 year old. Ayan, so, ayan siya. Meron din siya sa Curious Kids Hubs and may nakita rin ako sa Lazada. Next are Montessori beads. So, ako ngayon, ito na lang yung natitira. Nawala na ibang beads. Hindi ko alam kung nasa na yung mga beads namin. So, yung beads namin nakuha namin sa Montessori on Mars. And binakita rin akong ganito sa Shopee. Around 600 to 800 pesos. So, I might buy new ones for this. Isa sa mga pangarap ko yung movable alphabet. Kasi maganda siya teaching phonics and blending and spelling. So, sa ngayon, wala pa kami movable alphabet. Pero meron ako nakita sa Lazada na 1,000 plus yung presyo ng movable alphabet. Pero I'm considering doing a DIY na lang. We also have peg puzzles tulad nito. Ayan. Nakahawakan nila. So, I have peg puzzles. Ito, I forgot kung saan ko na nakuha to. Pero maraming online stores na nagbebenta ng ganito. Importante din na meron kayong manipulatives if you are considering Montessori. So, here I have wooden sticks, wooden counting sticks. And meron din ako mga wooden circles. Ito, mga wooden circles. So, marami akong colors yan. May red, may green, may yellow, may white. I got these from Super Toy Store. Meron din ako nakita nito sa Lazada at sa Shopee.
And then the last one will be the 100 board for Montessori. So ngayon wala pa kaming ganun. I might buy next year or next year. So really depende kung kailan magiging ready si Ate Z for counting up to 100. How old are your kids, and are you also considering Montessori as an approach to your kids? Please comment down. Ngayon, doon naman tayo sa mga tips kung paano kayo makakapag-DIY na inyong mga Montessori materials. So, kanina din sinabi ko, I am considering doing a DIY. So, ang plan ko talaga is to create our own movable alphabet, printed lang, and then put it here sa ganitong lalagyan para mas madali yung storage niya. So, you can also do that. If you can wait for me, I will share with you yung sarili kong file for that, but for now, hindi pa siya tapos. It's still a work in progress, and I'm hoping to finish it soon at ma-share ko rin sa inyo. Kung wala kayo yung Montessori sandpaper alphabet, what you can do is to create your own. So ako, gumawa naman ako sarili ko na sandpaper numbers naman, numerals ito. So I'll provide the link dun sa blog post ko about this, kung paano kayo makagawa ng inyong sandpaper alphabet or sandpaper numbers. If you want to do a DIY for number rods, pwede kayo gumamit nung bamboo, yung pat-pat. Ayun, you just make sure na even yung pagkakakount, even yung pagkakakount nung bawat unit. Ayan, so make sure na even lang siya, and then kulayan ninyo para mas ma-identify yung unit. Another thing you can DIY ay yung mga Montessori sound shaker. So all you need to do, or all you need to have is yung meron kayong lalagyan ng mga vitamins. So dapat pareho sila. Ito nyo ilalagay sa loob kung ano yung material. For example, beans. So dapat pareho may beans to. Tapos another set, pareho ng sand or pareho ng rice. Ayan. So you can use that as your Montessori sound shaker. So those are the Montessori materials we are using here at home. I hope na-enjoy niyo yung video na to at meron kayo natutunan. Kung meron, please do comment down below ano yung pinaka-favorite nyo na Montessori material. Give this video a like, share it with your friends, and don't forget to subscribe to our channel. If you have any questions, please comment down below. Kung meron kayong mga question or meron kayong request na video na ma-feature namin dito sa channel namin, pakicomment na siya sa baba. Thank you again for watching, and I'll see you in our next video.